ating Panginoon. Magsilhod po ang lahat, tanda ng bagalang sa banal na spirito sa katawan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Halina mga minamahal, damhin niyo siya sa inyong kalooban at inyong mararamdaman kung paano siya sa inyo'y tapat na nagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Perhisyong sipon, perhisyong ubo. Subalit hindi ito pwedeng itakwil, kundi itapon. Ano? Mga minamahal, paano nga ba mabuhay ng tapat ang pagtitiwala at pananalig? Paano ba nabubuhay ang pananalig at pananampalataya nyo? Kailan ba humina ang inyong pananalig? Anong naganap sa buhay nyo na nawalan kayo ng pananampalataya? Ano ang nakamtan ninyo na humina ang pagtitiwala nyo sa Panginoon? Ganyan ang tao. Kapag pinagpapala, masayang-masaya, maligaya. Kapag binibiyayaan, panay ang tuwa, panay ang ligaya. Ang binibig ka sa bibig, ay salamat, puro biyaya. Kapag nagkasakit, naku, buntong hininga. Kapag nakadaranas ng hirap, naku, puro sakit na lamang eka. Kailan kaya eka ako makakausad? Kailan kaya eka ako makakahulagpos sa ganitong buhay ko? Ganyan nga ang tao sapagkat tao nga. Ngunit, paano ka ba nabuhay sa pananampalataya?
Paano mo ba nakilala ang Diyos na iyong tinatawagan? Kailan mo ba siya nadama? Kailan mo ba siya dadamhin kung hindi mo pa siya nadarama? Kailan mo siya kikilalaning lubos? Sa wakas ng buhay mo? Alam mo ba kung kailan ito? Kailan ka baga ng susuko at buong galak mong isusuko ang buhay at sarili mo? Kailan mo ba masasabing masarap ang mabuhay sa piling ng Diyos, Espiritu? Kailan mo ba tatantuin ang sarili mo, ano ba ang mali ko? Kailan mo ba sasabihin na nagkamali ako? Ganyan ang tao. Kapag nasasaktan, hindi inaamin na may mali rin. Kapag nahihirapan, hindi aaminin, siya rin ay may kasalanan. Sapagkat ang tao ang sinusuri lamang kung anong nagawa sa kapwa-tao. Kung ano ang gagawin at gagawin, hindi na alam kung minsan ay kasalanan, kamalian pala. Habang nalilibang ang tao sa gusto niya, hindi alam kung ano sasapitin. Habang naaaliw ang tao sa kanyang pagkain, sa kanyang mga bagay na nakakamtan, masaya siya na hindi niya alam paano ang bukas niya. Kaya kahit mali ang ginagawa ng tao, basta't maligaya siya, wala siyang pakialam. Ngunit ang taong naliwanagan at nakakilala sa Ama, nasusuri ang mali niya, nakikilala ang kasalanan niya, at sinusuko sa Ama. Kapapalad ng mga anak niyang isinuko ang sarili at inaming may mali at may kasalanan din siya. Ilan kaya ang susuko at aamin para sabihin, ako rin ay nagkasala, ako rin ay nagkamali, ako rin ay may mali. Ilan kaya sa mga anak ng Ama ang buong kababaan na sasabihin, Diyos ko, ako'y patawarin mo. May kasalanan din ako, kaya naganap ito sa buhay ko. O ilan kaya ang mga anak ng Amang walang ginawa kundi manisi ng kapwa-tao. Mga minamahal, ganyan ang tao. Wala nang ginawa kundi manisi sa kapwa kapag mabuti ang ginagawa sa palagay nila. Ngunit, ilan kaya ang dadama sa kalooban ng kanilang kapwa na kahit nagkamali at nagkasala, mapapatawad nila at masasabing, ganyan lang ang buhay. Tao lamang ikaw, ako din ay tao, magpatawaran tayo. Ilan nga kaya ang totoong magsasabing, huwag mong alalahanin yan, kasalanan ko rin naman, nagkamali rin ako. Sapagkat walang taong perpekto, walang taong matuwid sa harapan ng tao. Ang taong gustong magpakatwid, ginagawa ang magmatwid. Subalit sa harapan ng Ama, ilan kaya ang totoong matwid sa pananaw niya? Mga mahal, dakila ang Ama, hindi kapantay ng tao. Makapangyarihan siya, hindi tutularan at matutularan ng sinuman. Sapagkat ang kapangyarihan niya ay walang kapantay, walang katulad. Kaya't kapag isinuko ng taong sarili niyang damdamin at sarili niyang kaisipan, doon kikilos ang kanyang kapangyarihan para mapagnilayan mo lahat, ano ba ang mali mo? Para matanggap mong may sala ka rin, nagkamali ka rin, sapagkat ika'y tao lamang. Mahina, marupok, at maari sa isip mo nagkakasala ka. Ngunit sa palagay mo ay wala kang kasalanan. Maaring ang mata mo'y nagkakasala, ngunit sa palagay mo'y wala kang kasalanan. Di ka nagkakamali. Maaring ang bibig mo'y nagkamali, nagkasala, ngunit sa palagay mo'y hindi ka nagkakamali, di ka nagkakasala. Sapagkat tingin mo sa sarili, matuwid ka, mabuti ka. Ngunit ano ba ang kabutihan? Inyong pag-aralan at pakinggan ang nais na kabutihan ng Ama. Ang tunay na mabuti at bukal ang kalooban, hindi nagmamarali, hindi nanunumbat, hindi nagsusuri, hindi nagagalit, hindi nagdaramdam sa kanyang ginawa, sapagkat mabuti siya. Sapagkat alam niyang mabuti at kabutihan ang ginagawa niya, kaya anuman ang ginanti ng mga ginawaran niya ng kabutihan, inilalagak sa Ama at hinihingi ng tawad sila. At siya ng Ama, yan ang Espiritu niya, subalit iba ang tao. Minsan ka lang magkamali, sa palagay niya'y mali ka, ngunit hindi naman matwid ang kanyang sarili.
wala nang makikita sa'yo kundi ang mali niya. Na sinasabi niya sa'yo, ang mali mo lang, ang mali mo lang. Ako, walang kamalian. Ikaw may mali, ikaw may mali. Gayon ba ang Kristo? Yan ba ang ginawa ng Kristo? Ang Kristo'y walang kamalian, walang kasalanan. Ang lahat ng nagparatang, nagbintang at humato lang siyang makasalanan. Subalit ni isang gaputok na salita ay walang sinambit. Walang sinabing, ba't ganyan kayo? Bakit niyo ako ginaganyan? Kundi ang sinabi, ama ko, ama ko, ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yan ang Ama, yan ang Espiritu niya. Kaya naman ang layon at nasa ng Ama, may bahagi ang Espiritu niya sa mga anak niya. Upang ang bilang pagkataong tingin sa sarili mabuti, mabait, maganda ang loob, ay mabago. Makita na may kahinaan din palang ginawa, may kamalian din palang nagawa, may kasalanan din palang ginagawa, upang wag lamang ang mali ng kapwa ang makita, kundi ang maging sarili ay maitama. Ganyan ang layon at nasa ng Ama. Wag lamang ang kapwa ang sitahin, suriin at pagbintangan, kundi ikaw rin, pag sumakitan mo bilang tao, kilalanin mo ang iyong kasalanan, kamalian at kahinaan. Sapagkat kung minsan, kung sino ang nagpapalagay na mabuti, siyang masama sa pananaw ng Ama. Sapagkat anong mabuting ginawa mo kung wala ka ng ginawa, kundi manumbat sa kapwa mo. At ang bawat ginawa mong kabutihan ay parang gusto mong ibalik ay kasamaan. Nang dahil ang ganti sa iyo, hindi mabuti. Subalit, kay papalad at kay buti ng mga anak ng Ama, na sa kabila ng mga ginawang kabutihan, ginantihan ng di tama, nandun pa rin ang pag-ibig, nandun pa rin ang pagpapasalamat, nandun pa rin ang pagtanggap, sapagkat alam nila, ang Diyos Ama ang nagahari sa puso nila. Mga minamahal, ganyan nga ang layo ng Ama. Tanggapin mong isa kang marupok, isa kang mahina, upang palakasin ka niya at patatagin. Tanggapin mong may kamalian ka upang itama ka niya. Tanggapin mong nagkasala ka upang magsisikat, magbalik loob sa Kanya, at maramdaman mo, habang binibigay mo sa Kanya ang sarili mo, siyang kikilos at magpapadama para masabi mo ang buhay siya. Sapagkat, ang lahat ng tao ay may kasalanan. Ang lahat ng tao ay nagkamali. Walang taong matuwid sa pananaw ng Ama. Maliban, ang lahat ng nagkamalit, nagkasalang mga anak niya na natutong magbalik loob sa Kanya, lumapit at nagmiting, magbagong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan ninyo, habang tinatanggap niyong kayo ay isang mababang nilalang, lalo kayong magpapakababa. Habang inaamin ninyong kayo rin ay may sala, matututo kayong magpatawad sa inyong kapwa. Subalit, habang tingin nyo sa sarili, wala kayong kasalanan, hindi nyo magagawang magpatawad kailanman. Sapagkat, ang kasalanan ay di nyo maamin. Subalit, ang kapwa ninyo, napaparatangan nyong makasalanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga lagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit, hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit, iba ang kanyang kaanyuan. Umalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit, sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya.
at sa katigasan ng ulo. Sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya muling nabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan, ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Ilan na nga ba ang ginamit mula pa sa simula? Pagkatapos ng Kristo, pagkatapos ng mga apostol, magpahanggang ngayon. Maraming tao ang nagsasabing nananalig, nagtitiwala ako. Subalit, hindi nila mapaniwala ng pagbabagong buhay ng kanilang kapwa. Sapagkat hindi rin sila nagbabagong buhay na totoo. Hindi nila mapaniwalaan ang magandang ginagawa ng kanilang kapwa na bukal sa kalooban at totoo sa damdamin, sapagkat hindi rin sila totoo at bukal ang damdamin. Subalit, kung ang damdamin ninyo ay nararamdaman ninyong tuwiran ng Ama, at ang damdamin nyo ay binago niya at nadaman nyo siya, makikilala nyo kung paano kumilos siya sa buhay nyo at matutularan ninyo ang kapwa nyo nagpapakatotoo. Sapagkat ang hindi ninyo kaya, ay kaya ng Ama na gawin ito sa inyo. Kaya't hindi kayo ang kikilos para magbago, kundi siya mismong tinanggap nyo. Hindi kayo ang gagawa ng paraan para mapagbago nyo ang kapwa nyo, kundi siya ang gagawa ng kaparaanan upang kung paano kayo nagbago na nagmimiting pagbabago'y gawin nyo at maigawad sa kapwa nyo, siyang kikilos at ang kapangyarihan niya kung paano kayo binago upang mapagbago rin ang kapwa nyo. Sapagkat walang taong makapagpapabago ng sarili niya at ng kapwa-tao. Alalaumbaga, kaya manalig muna at magtiwala kayo, upang kung ano yung pananalig at pagtitiwala niyong kayang gawin ng Ama ang lahat ng gagawin ninyo, ay magawa nyo nga ito dahil sa kapangyarihan niya. Sapagkat ang tao ay tao at walang makatutupad sa larangan ng kabanalan at kabutihang gagawin ukol sa kanyang kapwa kung ang lahat ng kapwa niya ay masakit ang gagawin sa kanila. Sapagkat hindi lahat ng tao ay mabuting gumanti. Hindi lahat ng tao ay nagmimiting gumanti sa mabuting ginagawa ng kapwa-tao nila. Subalit, ang magkakaisa at magkakatulad ang damdamin, hindi mahihirapang magkaisa. Sapagkat kapwa iisang layunin at damdamin nila. Kapwa iisang paniniwala at pananalig nila. Kaya't ang nagkakaisa sa pananalig at pananampalataya, patuloy na nagiging maligaya at masaya ang puso nila. Kaya naman, hindi na nahihirapan ang bawat isa sa kanila para iulat kung ano damdamin nila, sapagkat sila nagkakaintindihan at nagkakaunawa na. Kaya kung lahat lamang ng tao ay isang kalooban at damdaming kakamtin, walang mahirap para sa lahat, kundi magaan itong gawin sapagkat ang nagbagong buhay ang kinilalay Ama at nang kilalanin ng Ama, pinakilala naman nila. Kaya hindi na mahirap iulat kung ano damdamin nila, sapagkat ang damdamin nilang iniuulat ang Ama ang nagpapahayag, sapagkat kapiling nila at kasama ang tunay na naramdaman nila, yamang hindi nila nakikita, kaakibat naman nila sa pagtupad at pagtalima. Kaya, ang naghahanap ng liwanag, nararamdaman sila. Ang tumatanggap sa kanila, natanggap nila'y Ama. At ang tumanggap sa Ama ay tinanggap ay Anak. Kaya nang dahil iisang Ama at Anak ang tinanggap nila, isang Espiritu ang naghari sa bawat isa. Kaya maliwanag ang tinuran. Marami nang nagsabing nakita na ang Kristo. Subalit hindi pa rin nila mapaniwalaan, tulad ni Tomas. Sapagkat ang gusto niya, siya mismong makakita sa mga butas ng palad niya. Ganyan ang tao.
kung minsan kasama mo na, marami pa rin pag-aalinlangan sa iyo. Sapagkat siya hindi totoo. Sapagkat hindi pa niya natanggap kung gaano katotoo ang mga pahayag ng kanyang kapwa. Nang dahil siya mismo'y hindi pa totoo, talusira pa rin siya at bulok pa rin ang isip niya. Kaya kung anong laman ng isip at damdamin niya, naghahari sa katauhan niya, hindi niya mapaniwalaan ang totoong kapwa-tao. Kaya nga tinuran nang iharap na ang mga kamay kay Tomas. Tomas, halika, ipasok mo ang madaliri mo sa palad ko. Sapagkat ang sabi mo, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ito. Nakaimik ba itong si Tomas? Hindi. Sapagkat namangha siya, ba't alam nitong kaharap niya? Yaon ang patutoo na ang Espiritu ng Ama'y buhay at hindi makapaglilihim ang tao. Subalit ang nagkatawang tao ay pananaw tao. Gayon din sa panahon ngayon. Sino ang tutupad? Sino ang gaganap sa mabuting layunin ng Ama? Sino ang tutupad? Sino ang gaganap sa mga mithiing kabanalan mula sa Kanya? Sino ang tutupad? Sino ang gaganap kung bilang pagkataong damdamin at isipan? Wala nga, kahit isa. Sapagkat ang isip ng tao ay mapag-alinlangan. Maraming tanong, maraming sinusuri, maraming gustong makita, maraming hinahanap, subalit hindi dinadama ang Diyos na magbibigay ng pagbabago ng isip at kalooban nila. Kaya't maliwanag ang tinuran, manampalataya ka muna. Manalig ka muna bago ka maghanap ng mga himala at hiwaga. Sapagkat ang naniniwala, nasa puso na niya ang pagtitiwala. At nang dahil nasa puso ang pagtitiwala at nasa isip ang paniniwala, natutupad ang himala. Kaya, nabubuhay sa buhay ng tao ang pagtanggap ng kasiyahan, ng kaligayahan, ng kakontentuhan kung ang Espiritong Banal ang tinanggap na tuwiran. Kaya't ang dating si ikaw na puro balisa, balisang-balisa, at puro nag-aalsa, para kang libadurang umaalsa kapag may galit ka na. Napaparam na ito. Napapawing lahat na, sapagkat iniba na ng tinanggap mong Espiritu ang iyong pag-iisip upang maging payapa ka. Ang iyong pag-iisip na dating magulo at marumi upang linisin at payapain ang Ama. At sa pamamagitan ng hindi mo nakikita, natutupad ang mga aral ng Ama sa pananalig at pananampalataya, sapagkat ang buhay ang pananalig, nabubuhay ang pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal ko, kailan ba naganap sa buhay nyo ang natuwa kayo kahit wala kayong pera? Kailan ba naging masaya kayo kahit ang ulam ninyo ay tuyo lamang? O kung wala man kayong ulam, may bigas naman kayo't kinakain pa rin at nabubusog ang tiyan. Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. O kailan ba tao, mayroon ka na, hindi ka pa kontento at masaya. Yan ang ugaling tao, yan ang damdaming tao, yan ang pag-iisip tao, walang kasiyahan, walang kakontentuhan, lahat ng araw ay may kulang kaya dapat hanapin pa. Subalit, ang wikang maliwanag ng Ama, bakit kayo nababalis at nag-aalala sa inyong kinabukasan at kakainin araw-araw? Kung tunay kayong nananalig sa akin, pananaligan niyong ako ay buhay na kikilos sa inyong buhay. Bakit kayo nag-aalala sa kinabukasan ninyo at uurungan ninyong buhay? Sinong nakababatid na mararatnan mo pa ang bukas mo? Kaya ang maghapong ito, gawin niyong masaya at maligaya upang sa maghapon na naging masaya at maligaya kayo, madama nyo ang Ama na nagpapaligaya, na nagpapasaya at nagbibigay kasiyahan. Subalit, anuman ang mayroon kayo, kung may galit ang puso nyo, may magulong isip kayo, walang silbi ang bagay na nasa inyo, hindi kayo mapapaligaya nito. Sapagkat, nandyan pa rin ang isip ninyong wala kayong kasiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang wika nga,
makontento muna kayo kung anong mayroon kayo at masisihan ang puso nyo habang binibigyan kayo'y lalong sumasaya kayo sapagkat kayo'y maligaya ang nakamtan sa Ama. Mga mahal, katotohanan, tawag ng tawag ang tao, Panginoon ko at Diyos ko, bibig lang ang tumatawag, puso'y ayaw buksan, ayaw tumanggap. Buksan nyo muna ang puso nyo at papasukin nyo ang dapat pumasok at alisin nyo ang dapat palabasin nang manahan sa inyo ang magpapaligaya at magpapatupad na kayo'y magbago. Hambing sa nasusuka, na hanggat hindi mo na isusuka ang dapat mong isuka, sumasakit ang sikmura mo, sumasakit ang tiyan mo. Subalit pag natapos ng naisuka mo, ang nakasira ng tiyan mo, naghihilom at naampat ang sakit nito. Ganyan din ang may sama ng loob. Kapag nailabas nyo ng lahat, nakapagpatawad kayong ganap, mawawala na ang hirap at sakit ng loob. Mawawala na ang mga kagulumihanan at kasiraan ng pag-iisip sapagkat payapa niyong kakamtan ang paghahari ng Ama. Yaon na nga ang layo ng Ama. Anak, makiisa ka muna at pakikipag-isahan kita. Makitungo ka muna at ako'y tadyang nakikitungo sa iyo. Sapagkat lahat ng tao'y pinakisahan ko at pinakitunguhan ko ng layon ko at mabuting layunin ko. Sapagkat ang layunin ko'y maging mabuti kayong lahat sa pananaw ko. Kaya, kailanman, hindi niloob ng Ama't loloobin niya ang mga anak niyang totoo sa panawagan at pinananawagan niya'y sumusunod na buong buhay nila luluha, mahihirapan ang mata at kalooban. Malilito, magugulo ang kaisipan, kundi lahat may pamamaraan at kaparaanan siya upang paghilumin ang sugat at matigang matuyo ng ganap. Sapagkat walang nagbibigay galak sa buhay ng tao, maliban ang Diyos ng liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay bang Ama? Maliwanag ang katotohanan. Manalangin ka ba ng manalangin kung wala ka nararamdaman sa damdamin para ka lamang nagbubulong sa hangin? Subalit di man bigkasin ang iyong mga panambitan, di naman mo lamang ang Ama, maligaya ka ng titindig pagkaluhod mo. At yan ang dapat na maganap sa buhay ng tao. Sapagkat, wika nga, lasapin nyo man ang lahat ng sarap sa lupa, hindi nyo naman ito may susulit sa Amang dakila. Sapagkat ang may bibigay nyo lamang sa Kanya't may pagkakaloob ang katapatan ng puso nyo na pabuti kung susuko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, matutunan nyo muna kung paano magpatawad at magagawa ninyong kayo ay magalak. Hanapin nyo muna ang matuwid na lundas at totoong katotohanan at mapapakita ng Ama siya'y pawang katotohanan at tapat kanino man. Tanggapin nyo muna sa puso ninyong sadyang ganyan ang buhay at mapapatotohanan nyong Amang kikilos sa inyong lahat. Magnilay kayo at magbulay sa bawat kaganapan sa inyong buhay. Huwag lamang ang pait ang ninanamnam ninyo at patuloy niyong sinasabi, bakit ganito? Kundi ang tamis na dulot niya upang maparam ang pait na nilalasap ninyo. Hanapin niyo ang matuwid na katlooban niya at kagustuhan niya upang maramdaman niyo kung paano niya kayo pinahalagahan at minamahal. Itakwil niyo ang sarili niyo at tanggapin niyo siya at pakikita niya kung paano siya kumilos sa bawat isa. Sapagkat habang pinahahalagaan niyo ang sarili niyong nasasaktan, kailan may di niyo maunawa ng kapwa niyo nasasaktan din. At habang wala kayong alam kundi kayong mga mabubuti lamang at wala kayong pakialam sa kapwa niyo na palagay niyo'y masasama, hindi niyo maunawaan
ang sanlibutan. Sadyang makasalanan, ngunit ang Ama'y banal at mabuti kailanman. Kaya tumanggap muna kayo na isa rin kayong nagkamali, nagkasala ng makapagpatawad at may balik nyo sa Ama ang parangal at papuri na may galak at kababaan ng loob. Sa gayon, ipapadama niya, buhay siya sa inyo at tapat kailanpaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, gusto nyong gumaling, pakalinisin nyo damdamin. Gusto nyong magsigaling, pakalinisin nyo isipan. Tanggapin nyo ang tagalinis at kayo'y malilinisan. Tanggapin nyong magpapabuti at pabubutihin kayong ganap. Sapagkat hindi kayang magpakabuti ng tao at di kayang linisin ng salapi at bagay ang isipan. Ngunit ang Amang di nyo nakikita, lahat kayo'y kaya niyang linisan. Ang budhi, ang isip at damdamin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tanggapin nyo munang kayo ay tao lamang na maaring sa isip, sa salita at sa gawa ay nagkamalit nagkasala rin sa kapwa. Upang maamin ninyo, mayroon din pala kayong sala at di kayo matuwid at banal. Sapagkat isa lamang ang banal, ang nagkatawang tao, kaya lahat ng tao'y may kasalanan. Marapat sumuko, magbalik loob at sa Ama ay tumanggap. Tulad ng mga alagad nang makita nila at madama ang Kristong tagapagligtas nila na nangusap sa kanila ng tapat at totoo, naisuko ang sarili, nagpagamit at binigay ang kapangyarihan para tupdin ang Espiritu ay manahan sa kanila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mga minamahal, tapat dakila ang Diyos. Ngunit ang tao kaya'y tapat sa dakilang Diyos. Marami ang gustong makalaya, subalit ayaw magpalaya. Marami ang gustong matuwa, subalit ayaw kalimutan ng nakagagalit at nakayayamot. Marami ang gustong maging masaya, ngunit laging nagagalit at napupuot. Marami ang gustong ngayon din ay gumaling, ayaw naman sumuko at magsisi. Kaya sa maraming gusto ng tao, ilan kaya ang gugustuhin ng Ama sa oras na ito na palayain niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pakatandaan ninyo, lahat ng nagtatanim, ginagalawang katawan. Ginagamit ang mata, gagamitin ang kamay, pati ang isip nila. Subalit, pagkatapos na ito ay mag-ani na sa tinanim, hindi na pagal ang nararamdaman, kundi ginhawa na. Magtanim kayo ng magtanim ng mabuti, at huwag niyong damhin ang masamang loob niyo para maging galak ang gawa niyong mabuti, gantimpalaan ng Ama ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang ibig sabihin ng pagbabagong buhay? At pagbabalik ng isang tumubos? Sa makatwid, ang naniniwalang may kamatayan at buhay na walang hanggan, tinatanggap niyang may tagapagligtas siya. Kung tinatanggap mong may tagapagligtas ka, kilala mo yung tagapagligtas mo, mabuti. Di baga? Ngayon, kung kilala mo mabuti ang tagapagligtas mo, bakit? Kung mabuti siya,
Bakit di mo baguhin ang di mabuting damdamin mo? Buhay bang Ama? Kaya, ang bawat araw, huwag niyong sayangin. Ang maghapon ay may 12 oras. Sa 12 oras na yan, ibinigay mo sa Amang 2 oras, 10 oras pa ang sayo. Yung 10 oras na yun, wala ka nang ginawa kundi mag-isip ng masama sa kapwa mo, sasaya ka kaya? Pagkatapos mong nagbigay ng 2 oras sa Ama, at ang iniisip mo'y hindi na siya, at ang kapwa mong nakagagalit mo, at galit sa iyo, at galit ka, may nabuti pa. May mabuti bang tinanggap ka? May nabago ba sa iyo? Iyan ang sayang na araw mo. Kaya magnilay at magbulay kayo. Huwag niyong sayangin ang bawat maghapon, at pagsapit ng gabi, gayon din ang mararamdaman. Pagkatapos na nalangin, alumpihit sa galit. Paano kang liligaya? Paano kang sasaya? Mababayaran mo ba ang ligaya at saya mo? Sa pera mo at bagay na nasa sayo. Kahit saan tambak ang pera mo, kung nagugulumihanan ka't balisa ka, walang silbi. Subalit, kung kakarampot man ang nasayo, pinaliligaya at pinasasaya ka, aba, walang kapantay ang nararamdaman mong galak sa puso mo. Buhay bang Ama? Kaya, matutupad ang sinabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Kaya't kung batid ninyo ang nagturan ay buhay, at Diyos ang pinagmulan, hindi kayo magpapahalagang masyadong matimbang ang bagay sa inyong buhay. Kundi ang pahahalagahan nyo, kung paano nyo kilalanin, tanggapin sa buhay nyo ang Diyos na magpapaligaya at magbibigay ng buhay na walang hanggan sa inyo. Sapagkat wala siyang gagawin, kundi kayo'y mahalin, kupkupin, hindi kayo para parusahan kaya binuhay. Kundi kayo'y ituwid, itama, ipakita ang mabuti, gumawa ng mabuti, tumanggap sa mabuti, itakwil ang masama, manahan sa Kanya. Buhay bang Ama? Kaya, ang nagnanasa ng kasiyahan, hindi ginugugol ang isip niya sa kung ano-ano, kundi pagkatapos niyang isipin ang problema niya, ibibigay niya na sa Ama, bahala ka na Ama. Sapagkat ako'y wala nang magagawa. Sukon-suko na ako, wala na akong magagawa. Ngunit ikaw, alam ko may magagawa ka. Pagkatapos mong isinuko ang iyong mga nararamdaman, kalimutan mo na. Ibaling mo na ang isip mo sa magaganda at mabubuti para maging magandang nararamdaman mo at ang puso mo'y sumaya. Kaya lamang ang tao, Panginoon, pagalingin mo na ako, sabi nila. Konting sipon lang, nagre-reklamo na. Konting nararamdaman lang, galit na galit na. Ba't ako pa, Eka? Ba't ako pa? Ba't ako pa, Eka, ang nagkasakit, karaming masasama? Bakit? Bumababa ang Kristo para sa mabuti? Kung mabuti kang tao, hindi mo sasabihin yan sa kapwa-tao mo. Hindi mo sasabihin, bakit ako pa ang nagkasakit, karami namang masama? Kaya nga binaba ang tagapagligtas upang hanapin ang masasama at ibalik sa Ama magbagong buhay sila. Kaya nga maliwanag ang tinuran, iiwanan ang 99 at hahanapin ang isang naliligaw at nawawalay sa Ama. At kapag naibalik niya ito'y maligaya at masaya siya. Kaya kung ang mamahalin nyo lang ay ang nagmamahal sa inyo, anong pangganti ang inintay nyo sa Ama? Kung ang nagbibigay lamang sa inyo ang bibigyan ninyo, ano pangganti ang inintay nyo sa Ama? Kung ang kumikilala lamang sa inyo, ang siyang kikilalanin ninyo, anong ganti inintay nyo sa Ama? At kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang mamahalin nyo, anong ganti ang hihintayin nyo sa Kanya? Nagpasasa na kayo at nagpasarap sa lupa, ano pa ang inintay mong gantimpala? Mga mahal, nasa banal na aklat lahat ito. Kaya kung tunay kayong mag-aaral at pinag-aaralan nyo yung mga aral ng Ama, ito'y pagnilayan nyo at nang masumpungan nyo ang tunay na kahulugan ng banal na aral na Ama, Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang naghayag, nagbahagi, nagpatupad sa lahat ng dako.
Maliwanag ang tinuran, ipangalat nyo sa buong sanlibutan ang aking mga aral. Kaya naman, may mga tumalima na pinag-atasan na hindi sa bayad at pagpapahalaga nilang tinanggap ang naramdaman nila'y ama at anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag binigyan ka na ng bagong buhay, pinagaling ka na, huwag ka nang magkasala. Sapagkat maaring ang pinagaling sa iyo, masigit pang ibalik na mas malala pa. Sapagkat hindi mo alam kung paano ka pinahalagahan ng Ama. Kaya ang bawat napagaling, kailangang nakilala at kumilala sa Kanya upang manahan ang kagalingan ng kaluluwa at katawan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang pagkatao, di mababaybay ito, ni hindi mabibigkas, maiuulat sa inyo. Walang karapatan ng sinumang taong hatulan at humatol sa kapwa-tao, subalit ang may pandinig ay binigay ang karapatan makakilalang sa gayon, ang sinumang tumatawid at tumatak sa matuwing dadaan na susumpungan ng tunay na liwanag na walang kamatayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karamanayahanam, net karamanayahanam, net karamanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kagabi habang kausap ko yung taga-Germany, parang tubig na tumutulo at bahing ng bahing. Hanggang sa nang matapos na kami ng past night na sabi ko, gising pa ang diwa ko sapagkat nakikipag-usap pa sa'yo, ngunit ang mata ko'y sumusuko na, napipikit na. Sabi niya, sige apo, at kayo po ay kay matulog na't magpahinga. Salamat sa Ama, napakasarap ng tulog na binigay niya. Ginising ng 2:00 mahigit. Hindi ko na po natandaan kung ilang minuto. Subalit, pagkatapos manalangin ay inihit naman ang bahing at may ubo na. Ang sabi ko, Ama, may gagampanan po ako para bukas, mamaya. At mamaya pang madaling araw. Ikaw naman ang nagpapagalak, ikaw naman nagpapasigla, ikaw naman ang magbibigay kalusugan at kalakasan. Makatupad nawa ako sa iyong kalooban. Hindi makatulog sa minsan maidlip na biglang mangangate, maubo. Hanggang inumaga, na kung bilang tao gusto mong mayamot, ano? Pero sabi ko, Ama, wag mo akong ipatalo. At nangusap, di nga ba't ang aking salitang banal ang nagbibigay liwanag at nakapagpapalipas ng oras na hindi mo mararamdaman? At makapagpapasiya ng iyong kalooban at nagpapalipas ng oras na hindi mo naaalala na mayroon kang nararamdaman at mayroon ka palang dapat iwanan? Ganyan lamang, anak. Tumugon ka eka sa aking panawagan at hindi mo namamalayan nakakalipas ang oras. Nagtala, nagbukas ng Facebook, sinabi kay Arlene, parehas, siya rin ay may sipon at may pinagdadaanan na, kaya mo ba, anak? Opo, sabi niya. Kung di mo kayang mag-type dahil mayroon ka masakit, sige, sabi ko, doon na lang ako, pipilitin ko na lang sa iPad. Subalit, pag nakayuko kang ganyan, tutulo, paano kang matatapos? Hindi po kaya ko, sabi niya. Hanggang sa lumipas ang oras na hindi ko naramdaman na inuubo kaming dalawa na kami ay nakatapos. Bakit po ito binabahagi sa inyo?
Paano mo mapapatotohanan ng salitang banal ang magpapapayapa ng isip mo kung ayaw mong tanggapin? Kung ayaw mong pag-aralan at isabuhay? Sapat ba ang manalangin? Sapat ba ang magbigay? Hindi. Kung nagbibigay man kayo, wika nga niyang maliwanag at di bukal sa puso nyo, sigurado magagalit lang kayo kapag mayroong hindi ginawang maganda yung binigyan nyo. Ngunit, kung mabuti ang damdamin nyo at ang isip nyo'y mabuti rin, binabaliwala nyo na lahat ng mga binigay nyo. Sapagkat alam nyo ang Ama ang gaganti nito at magbibigay ganti sa lahat sa inyo. Totoo po yan. Sapagkat sino bang tao ang hindi mo nga masusuri yung ginagawa ng kapwa mo? Lalo na ginawa mo ang lahat ng mabuti para sa kanya, sa ikabubuti niya. Pagkatapos ay hindi niya pinakinggan at hindi niya man pinahalagaan, hindi ba masakit ang loob mo bilang tao? Ngunit ito nga ang pinapatay ng Ama para mabuhay ang galak, para mabuhay ang galak at ligaya, para mabuhay ang pagmamahal. At kapag ito ang nabuhay, hindi nyo na alintana ang mga ginawa sa inyo ng inyong kapwa. Subukan ninyo nang kayo'y makalaya. Subukan ninyo nang kayo'y matuwa. Subukan ninyo nang kayo'y mapayapa, mapatag ang loob, at subukan ninyo para mapatotohanan nyo, ang Diyos pala ay totoo pong mangusap. Buhay pala at di sinungaling na nagkakabula ang kanyang salita. Ang kanyang salita ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa mga nakikipagtotoo sa kanya, sa tumatanggap at nagsasabuhay ng kanyang mga aral. Subalit kung ang damdamin mo bilang tao ang paiiralin mo, mahihirapan ka sadya na umunawa, tumanggap, at magpatawad. Kaya sa inyong lahat, binigay na ba ninyo ang sarili nyo sa isang tagapagligtas nyo? At kayo ba ay totoong naniniwala na may tagapagligtas kayo? Kung naganap na ito, na isinuko nyo at tinanggap nyo na ang tagapagligtas nyo, sigurado, uuwi kayong masaya. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat papayapa ang isip nyo. Lilinis na, mawawala na yung mga pumapasok na hindi magaganda at mabubuti. At ang mararamdaman ninyo ay ang galak na bubuhayin ng Diyos at pag-ibig na pinatay niya ay galit. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap, sumainyo ang kapayapaan. Bakit ka ba mag-aaral pa kung ayaw mo namang matuto? Bakit ka ba makikinig kung ayaw mong tumanggap? Tumanggap kang at magnasang matuto para kung ano ang tinanggap mo na makabubuti at ikabubuti mo na mula sa Ama, mapatotohanan mong siya'y buhay na nangusap at siya'y buhay na di mamamatay para sa lahat. Mga minamahal ko, pagharian kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Tingnan natin kung totoo yung amen nyo. Mula sa mga gawa ng mga apostol. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya, kaiba naman ito sa pagtupad naman ni Pedro, ngayon na may si Pablo. Nang makita ni Pablo ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitingnan niya ito. Tinitigan niya ito. Yan, ang Espiritu, nakadarama ng pananalig ng tao. Nararamdaman kung totoong naniniwala yung tao sa kanya. Kung totoong magtitiwala. Kaya, kikilos ang kapangyarihan para magsalita. Tinitigan siya ni Pablo, at malakas na sinabi, tumayo ka ng tuwid. At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang
likaw niya, nanaog sa atin ng mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita na sa pagpasok ng lungsod ng templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang magiging ganap para sa inyo. Na siyang gumawa rin ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon. Nang makalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundan ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng mga ulan mula sa langit, ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao at paghandog sa kanila. Ngunit may Hudyong dumating doon mula sa Antike at Iconia. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo sa kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-akalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antike ng Pasidya. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinanampalataya. Buhay bang Ama? Sa maliwanag na pag-uulat na nauna, bagamat hindi pa ito nabasa ni Constancia, binigay na sa inyo ang katotohanan, ang nagpapatatag, ang nagpapalakas, ang nagbibigay ng liwanag, walang dilit iba ang Diyos ng katotohanan. Kaya't mahina ba kayo? Marupok ba kayo? Wala baga kayong pangunawa pa? At di baga kayo nakakaunawa? Wala ba kayong lakas? Wala ba kayong pandama para kilalanin ninyo ang inyong sinasamba? Halina kayo mga mahal ko. Pagtiwalaan ninyo ang Diyos na di nyo nakikita, tanggapin nyo ang Espiritu niya sa pangalang Jesucristo, lahat kayo'y sasaya. Sa oras na ito, pumikit kayo mga mahal ko. At sumunod kayo. O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo ang lahat ng bagay. Maliwanag ang iyong kakayahan ay di kaya ng sinuman. Kaya't sa iyo kami humihingi ng kalakasan, ng tunay na pangunawa at kagalakan, maramdaman namin ang wagas mong pagmamahal, Espiritu mo sa aming manahan, upang ang aming isip na nagugulumihanan, nalilitot na didimlan, mahawi at magliwanag,
makaunawa kaming ganap. Ang aming damdamin na tuwirang nalulumbay at naninimdim, bigyan mo ng kasiglahan ng pananalig at pananampalataya, buhayin mo ang pag-ibig at galak sa puso upang maramdaman namin kung paano kahalaga ang buhay na pahiram mo. Sapagkat ikaw lamang ang saya, ikaw ang sigla, ikaw ang ligaya, ikaw ang katotohanan at buhay namin sa iyo nagmula. Kaya't buong kababaang sinusuko at nilalagak sa iyo. Amen. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ang nakakilala, tumanggap at umunawa, uuwing may galak. Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Hati-hati, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may anak, habang kinakain niya yan, panaligan mong nababago isip niya. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang
Pagka-wika niya, manahik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Parte-parte. Alam kong may magagawa ang Ama. Tingnan mo kaunti at marami mapagkakasya ng mga nagmamahalang magkakapatid sa Ama. Subalit gaano man karami pag madadamot walang kasya. Sapagkat may taong gahaman masakim, gusto siya lang mabusog at yumaman. Ibaga, subalit kung lahat lang ng tao ay pantay-pantay ang pagmamahal at tunay na nagmamalasakit, nagbibigayan, aba, walang taong gutom sa ibabaw ng lupa. Buhay bang Diyos? Kaya kung lahat lang ng tao ay kikilalang lubos, tunay na mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan niyo po, yan ang pananalig. Ang wika kanina ng Espiritu, sulong, konstansya, tumindig ka, magbasa ng Biblia, mangusap, ibuka mo ang bibig mo, di ka uubuhin hanggang matapos ang iyong pangungusap. Inubo po ba ako? Dahil naman mabait kayo, at bukas ay mayroon tayong gagampanan ng madaling araw, mabait po kayo, no? Walang bendisyon ngayon. Dahil ayokong pag-uwi nyo, ay nahawa eka ako. Ano? Ang dami kasing may sipon kahapon. Pero okay lang. Sana naman nagsigaling sila. At di baling ako umako, bukas makalawa, di mo rin makikitang may sipon pa. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ang gamot sa sipon? Tubig lang. Ang sipon dapat talaga tilalabas yan. Hindi dapat pinatutuyo yan at nawawala na lang. Kaya kumisan maraming kula-kulani ang tao. Kasi sa halip na nawala, nilabas, pinatuyo, ayaw inuubo, ayaw nilalabas, dito pumasok, kulani, hanggang naging buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ay, sana, nawa. Bigay sa mahihirap ang pera, no? Para wala nang mahirap, ano? Kaya lang sana naman, yung mahihirap, mabait. Mahirap ka na nga. Kung masama pa ugali mo, sinong magmamahal sa'yo? Kailangan sa hirap mo, karangalan mo naman yung kabutihan at kabaitan mo para maraming magmahal sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Eh, mahirap ka na nga. Kasama pa ng ugali mo. Eh, sino nga bang magpapagusto sa'yo at gugusto sa'yo? Di ba? Oh, wag po kayong magagalit. Mayroon taong gano'n, masama na nga. Ay, mahirap na nga, masama pa ugali. Oh, totoo ba yan? Kaya hindi sa mahirap lamang nahahabag ang Diyos. Sa mabubuti na gusto niyang magbago para bumuti pa, at sa mga masamang gustong magsisi at magbalik loob. Lahat ng tao kinahabagan niya, minamahal niya, kaya lamang may hangganan ang ginagawa niya. Gusto niyo bang dumatalang hangganan sa inyo? Huwag naman. Kayo'y magpakabuti naman. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O sige, kailan ba nabuhay ang kasamaan kung
mabuti ang damdamin. Nabubuhay ba yung kasamaan kung mabuti loob? Hindi. Sa isip lang yun eh. Kapag naisip mo, walang niya yung tao na yun ba't ako ginanito? Sigurado, nagdadala na yung puso mo. Kapag naisip mo, aba, bakit ganyan yun ba't ganyan na? Nagdadala na puso mo. Subalit kung wala kang iniisip na kahit ano, walang dalahin ng damdamin mo. Buhay ba ang Diyos? Subukan nyo. Itaga nyo sa bato. Huwag sa daliri nyo. Masasaktan kayo. Kapag kinilala nyo ang Diyos, unti-unti, hindi man biglaan, mababago ang damdamin at isip nyo. Sapagkat habang hinahanap mo siya, habang ginugusto mo siya, habang tinatanggap mo siya, nababago ka, binabago ka, hanggang lubos kang magbago. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung gusto mong sumaya, sino pipiliin mo? Kung gusto mong maging maligaya, ano gagawin mo? Abay, alam lahat ng tao yan, ba't ayaw kayang gawin? Ay sa inyong lahat, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, pakatandaan nyo, ang isang lumpo, tinitigan lang ni Pablo, at sinabing, tumindig ka, naglulokso na. Sapagkat nakita ni Pablo, ang kanyang pananampalataya ay nadama. Kaya, kung nararamdaman ni Apo Kunching ang pananampalataya nyo, sigurado, tayo kayo, tayo! Lundag kayo, lundag! Uwi kayo, uwi! Uwi kayong masaya. O, diba? Tanggapin nyo ang pagpapala ng Ama, Anak at Espiritu Santo na sa puso nyo'y naroon ang ligaya. Sumainyo ang paghahari niya. O, masaya ba kayo? Lundag, lundag, lundag! O, mahina pa ba kayo? Lundag, lundag, lundag! O, masaya ba kayo? Uwi, uwi, uwi! Tapos na. Buhay po ba ang Diyos?